Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Nitong mga nakaraang linggo, ang pinag-uusapang paksa po sa social media maging sa ating lokal na mga balita, bukod pa sa pandemya, ay ang paglaganap po ng mga community pantry sa iba't ibang mga lugar at lokasyon dito sa buong bansa. Ang simpleng paghahanda ng pangunahing pagkain at gamit kung saan maaaring magbigay ayon sa kakayanan at kumuha batay sa pangangailangan ay naging bagong larawan ng bayanihan dito sa Pilipinas. Kaya nga po ngayon, pag-usapan po natin kung paano ang bawat isa sa atin ay maaari ring magsimula ng pagtulong sa ating komunidad at pamayanan. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at samahan po ninyo ako sa ating episode na ito ng The President's Report. Nakatutuwang isipin kung paano ang isang mabuting gawa ay nakapaghikayat ng mas marami pang mga tao upang tumulong sa kani-kanilang mga pamayanan. At mas nakatutuwang malaman na kahit po ang mga kababayan natin na nakararanas ng paghihirap sa panahong ito ay handa ring magbigay sa abot ng kanilang makakaya upang makatulong din sa ibang mga tao. Narito po ang isang patotoo na ibinahagi sa atin sa pamamagitan ng liham ng isa sa mga tagapakinig ng 1062 DXKI sa Coronadal, South Cotabato. Si Vilma ay dating OFW at dahil sa pandemya ay naapektuhan din ang kanyang kabuhayan. Ngunit hindi ito naging hadlang para umabot at tumugon sa pangangailangan ng kanyang komunidad. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. Maganda po ito. Ang kwento ni Vilma Argal. Nakilala ko si Hesukristo nang magtrabaho ako sa Hong Kong bilang isang kasambahay noong 1993. Noong 2015, umuwi ako dito sa Pilipinas upang magbakasyon. Ngunit naging mahirap nang makabalik sa ibang bansa dahil sa napakaraming mga requirements at protocol na dapat sundin. Sa panahong ito ng pandemya kung saan apektado ang lahat ng mga lockdown, napansin ko ang lumalalang pag-uugali at asal ng mga bata sa aming pamayanan. Dito inudyok ng Panginoon ang aking puso na gumawa ng hakbang para sa pagbabago sa aming pamayanan upang akayin ang mga kabataan na ito para kay Kristo. At noong Nobyembre taong 2020, tinipon ko ang mga bata sa tulong ng isang simbahan sa Isulan, Sultan Kudarat. Ako lang mayroong Biblia at mahirap rin para sa mga bata na maunawaan ang King James Version. Kaya ipinanalangin namin na magkaroon ng mga Biblia para sa mga bata. Isang araw narinig ko sa istasyon ng 1062 DXKI sa radyo na namimigay sila ng libreng Biblia. Nagmadali akong pumunta sa istasyon at nakuha namin kung ano ang aming ipinanalangin. Purihin ang Diyos! Tuwing Sabado ng umaga, tinuturuan namin ang mga bata patungkol sa Biblia para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa ngalan ng lahat ng nakatanggap ng mga Bibliyang ito, pinasasalamatan ko ang FEBC DXKI para sa inyong malaking tulong sa aming buhay Kristiyano. Nako, purihin po ang Diyos sa patotoo ni Vilma. Maraming salamat, Vilma. Tunay nga na ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kapangyarihan upang makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ibang tao. Tulad nga ng sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanatang 1, talatang 18 hanggang 19. Sabi niya, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa Kanyang mga banal at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya.
Kung sa tingin mo ay may mga oportunidad para lalo pang maihatid natin ang Ebanghelyo ni Hesukristo sa mas marami pang tao sa ating komunidad, inaanyayahan kita na makipag-ugnayan naman sa amin. Tulad nga ng nabanggit ko na sa inyo dito nung nagdaang linggo, maaari kang magbigay ng portable missionary o PM radio sa mga naka-quarantine o yung naka-isolate o di kaya naman kahit na sinong kakilala mo na nangangailangang marinig ang mabuting balita. Ang stasyon nga natin sa 1197 DXFE sa Davao ay nagsimula ng kanilang community pantry sa harap mismo ng stasyon noong nakaraang linggo. Ang nakatutuwa ay ang makita ang kabutihang loob ng mga taong nagbibigay. At ang mga iba dito ay hindi natin tagapakinig, ngunit nag-donate sila para makatulong sa mga taong sobrang nahihirapan sa pandemya. Na ayon nga sa ating station manager na si Magnolia Iraswegi, excited din siya dahil sa pamamagitan nito, mas marami pang mga tao ang makakakilala sa stasyon nating DXFE. At siyempre, mabubuo yung mga pagkakaibigan at maaaring magpatuloy ito kahit tapos na ang krisis. Maaari mong bisitahin ang ating website sa febc.ph kung nais mong malaman ang patungkol sa gawain at misyon ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Na bago po tayo magtapos, nais ko po kayong hikayati na ipanalangin din po natin ang bansang India na nagtala po ng pinakamataas na mga kaso ng COVID-19 noong nakaraang linggo. Ipanalangin natin ang kagalingan ng mga nagdurusa sa sakit na ito. Naway bigyan na tayo ng Panginoon ng mga medical frontliners sa India na may tamang kaalaman, kalakasan at proteksyon upang mapagpatuloy nila ang pagbibigay ng serbisyo, lalong-lalo na sa kakulangan ng matinding sitwasyon ngayon sa kanilang mga ospital. Ipanalangin din po natin ang FEBC India na mabigyan sila ng Diyos ng pag-iingat, kalakasan upang maipagpatuloy po nila ang pagbo-broadcast ng mabuting balita ni Kristo Jesus. Itaas din po natin sa panalangin ang mga nagdadalamhati sa mga nawala ng kanilang mahal sa buhay dahil sa COVID-19. Nawa ang mga Kristiyano sa buong mundo ay maging ilaw sa mga dumaranas ng hirap sa madilim na yugto ng ating kasaysayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa at muli po, ako po ang inyong kaibigan at lingkod, si Dan Andrew, para po sa The President's Report. Lagi pong mag-ingat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.